Love Serye TV. Fooled by Billionaire's Love, tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Ang day off ni Lena na gusto lang sana niyang gawin sa bahay. Naging bonding moment kasama ang kanyang kaibigan. Hindi siya pinayagan ng mga itong tumanggi. Sinundo siya ng 3 sa bahay at kulang na lang ipaliguan siya. Sumama lang sa lakad. Isang beses lang sila sa isang linggo magpahinga mula sa trabaho at tinatapat niya iyon kapag hindi masyadong marami yung kliyente para hindi mahirapan ng mga chef at staff ng Padillas. Kayo naman, sana sa ibang araw nyo na lang ako niyaya. Pagod na pagod kaya ako sa trabaho. Reklamo pa rin niya kahit nasa loob na ng isang bar. Minsan na nga lamang kami magyaya, hindi mo pa kami pagbibigyan? Nakasimangot na sabi ni Nadia. Oo nga, sa text ka na lang nagpaparamdam, uy. Segunda naman ni Kathy na binato siya ng tissue. Sus, akala nyo naman hindi tayo magkakapit-bahay, sabi ni Lena saka umirap. Yun na nga, Lena, magkakapit-bahay lang tayo tapos hindi ka pa namin madalas makita. So near yet so far ang drama natin. Natatawang sabi ni Nick. Kadramahan nyo, natatawang sabi ni Lena. Seryoso, namiss ka lang namin, sabi ni Nadia. Ano pa ang magagawa ni Lena kundi ang makonsensya? Hindi na dapat siya nagreklamo kung ayaw niya ng tampuhan. Pagbibigyan niya na ang kaibigan dahil may punto naman. Ilang hakbang lang ang pagitan ng mga bahay nila, pero para siyang nasa ibang bansa. Sa text na lang nangangamusta. Naalala niyo pa ba yung ritual na ginawa natin 5 years ago? Biglang tanong ni Kathy. Yung soulmate? Oo, naaalala ko pa pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwala. Sagot ni Nick. Hindi nga yato totoo. Lintik, nakakailang boyfriend na ako. Hindi naman nakabalik sa akin yung sulat na ginawa ko. Yung sa inyo? Tanong ni Nadia. Sa totoo lang, hindi na inintindi pa ni Lena yon. Tinapon lang niya yung sulat bago pa siya makauwi ng bahay. Malamang may isang basurero na nakakuha niyon, pero hindi man lamang pinagkaabalahang basahin. Hindi naman siya naniniwala sa ritual, kaya walang masama kahit hindi na makabalik ang sulat. Basta ako, naghihintay pa rin, sabi ni Kathy. Matindi ang fate nito sa ritual na ginagawa nila. Baka tumanda kang dalaga, Kathy, sabi ni Nick. Sa ating 4, ikaw ang may chance na tumanda. Na dalaga, nakairap na sabi ni Kathy kay Nick. Walang pinagbago si Nick sa nakalipas na 5 taon. Boyish pa rin kumilos at manamit. Hindi lang ito nakasuot ng sombrero ng oras na yon, pero nakapusod naman ang buhok. Hindi nga yata ito nag-abalang magsuklay. Basta tinali lang yung buhok. Tigilan nyo na yan. Kung may darating, may darating. Huwag na tayong mag-expect. We're still young girls. We're in our early 20s. Saway naman ni Lena. Why in the rush? Basta ako, hindi ako nagmamadali. Alam kong babalik yung sulat. Kumpiyansang sabi ni Kathy. Hindi rin naman ako nagmamadali. Ayoko ng sakit sa ulo, no? Kanda haba ang musong sagot ni Nick. Ako, ayoko na. Kakamadali ko, kakahanap ng kilig, lalo lang ako nagkakamali. Sana nga totoo yung ritual na ginawa natin dati. Sana bumalik na lang yung sulat para hindi ko na lang kailanganing alamin kung ang lalaking sasagutin ko ba yung pangmatagalan na. Nakakainis, wala na akong relasyon naging tama. Pagrerant naman ni Nadia. Huwag na lang kasi kung para lang sa kilig. Hindi na tayo high school. Natatawang komento ni Lena. Tama. Yung susunod kong boyfriend, sisiguraduhin kong yun na talaga. At sisiguraduhin ko ring pipili na ako ng tamang lalaki. Siguraduhin mo muna kasing ikaw yung tamang babae para sa kanya, hindi ka iiyak sa huli. Singit naman ni Kathy. Tama rin yun. Hindi lang dapat hinahanap ang tamang tao. Dapat ikaw mismo ay maging tama para sa kanya at sa karelasyon mo. Kung siya lang ang tama at ikaw naman ay hindi ganon, wala rin patutunguhan. Sa huli, maghahanap rin siya ng tamang tao para sa pag-ibig niya. Tama ng usapang love life. Pare-pareho naman tayong wala niyan, sabi ni Lena. Kumusta yung buhay-buhay? Future plans? May plano akong i-upgrade ang sisig house. Papabonggahin ko pero kailangan munang pumayag ni na mama at papa, sabi na naman ni Nadia. Good luck, Nadj. May tiwala naman tayo sa tito at tita kaya siguradong papayag sila. Nakangiti niyang sabi. Hindi rin
Nabanggit ko na kasi isang beses kay mama. Sandamakmak yung tanong. Pero gagawa pa rin ako ng paraan. Nakakunot noong sabi ni Nadia. Natawa silang tatlo. Maya-maya pa, si Nick naman yung nagsalita. Sabi ni tatay magtatrabaho muna ako sa business namin hanggang wala pa akong plano. Kaya hayun, doon muna ako at sa tingin ko hindi na rin ako aalis. Masaya naman eh. Ikaw Kathy, baling ni Lena. Nag-apply ako sa isang hotel sa Makati. Hindi pa ako tinatawagan. Bali wala nitong sagot. Mag-apply ka pa sa iba, mas marami pang mas may chance makapagtrabaho ka agad. Payo niya. Tumango lang si Kathy. Parang wala pang interes para magtrabaho. Kakaresign lang nito sa isang sikat na hotel. 2 taon itong receptionist doon. How about you, Lena? Tanong ni Nix. Di ganun pa rin. Hindi ako pwedeng umalis sa mga Padillas. Dahil sa utang na loob, nakakunot ang noong tanong ni Nadia. Bakit hindi ka mag-abroad? Di ba yun talaga yung gusto mong gawin? Singit ni Kathy. Ang utang na loob kasi, yun yung klase ng utang na hindi nababayaran ng material na bagay. The Padillas need me. Walang ibang mapagkakatiwalaan sa catering business nila, kundi ako dahil lahat sila abala. Saka wala pa din si Dave ngayon. Paano ako mag-a-abroad? Si Dave, ang bunsong Padilla, ay nasa Amerika. Doon ito pinag-aaral ng mga magulang nito. Ang bali-balita sa mansyon, pauwi na rin ng bansa ang lalaki pero wala pang eksaktong date. Napangiti si Lena nang maalala si Dave. Bago ito umalis ng bansa ay nagtapat ng damdamin sa kanya. 4 na taon na rin siguro yung nakakaraan. Dave was a year younger than her, but that was not the issue. Hindi siya tumitingin sa edad. Kung mamahalin niya, wala siyang pakialam kung bata o matanda sa kanya ng 10 taon yung lalaki. Sa kaso lang ni Dave, wala siyang maramdaman ditong kakaiba. Maaring abala siya sa trabaho pero nakakahanap pa rin siya ng panahon para magbasa ng mga romantic novel. Hobby niya na iyon mula pa nung high school. Walang spark, walang kuryente, walang magic. Sa unang tingin pa lamang daw nadadama na iyon at hindi pa niya iyon nararanasan kahit na kanino. Mali, naranasan na pala minsan ni Lena. Kay Ken. Pero agad ding nawala kaya hindi niya nabinigyan pa ng atensyon. Mula na magkaroon ng seryosong relasyon ang lalaki, ay nawala na rin ang kilig niya rito. Naisip ni Lena na hanggang magkaibigan lang sila. Alam niyang iyon ang turing ni Ken sa kanya. At para makaiwas sa kahit na anong ikasakit ng kanyang damdamin, ay nagdesisyon siyang huwag nang bigyan ng kahulugan ng mga ginagawa nito. Hindi naman kasi talaga dapat bigyan ng kahulugan ang lahat ng bagay. Hindi dapat pinalalaki ang maliliit na bagay. Ken was sweet by nature. Ganun lang, tuldok na. Pero kailangan mo ring mag-grow, Lena. Oo, malaki ang utang na loob mo sa kanila, pero may sarili kang pangarap. Utang na loob ba ang hahadlang sa'yo sa pagtupad mo sa pangarap mo? Seryosong tanong ni Nick. Natameme si Lena. Hindi niya alam kung nakabuti ang pagtanda nila. Bigla kasi sila nagkaroon ng mas ganoong klaseng usapan. Dati naman usapang crush-crush lang, solve na sila. Baka matupad ko rin yung pangarap ko, hindi pa lang siguro sa ngayon. Kung may chance naman, bakit hindi ko hahablutin, hindi ba? Sa ngayon, kontento pa naman ako sa buhay ko. Sabi na lamang niya kahit ang totoo, napapaisip din talaga siya. Paano kung nakakilala na si Dave ng babaeng gustong pakasalan sa Amerika at hindi na bumalik sa Pilipinas? Paano na ang kanyang pangarap? Pinigil niya ang mapabuntong hininga at minabuti na lang ng umiti. Minsan na lang tayo magkakasama-sama. Bawal ang bad vibes, sabi niya saka uminom ng margarita. Kung saan-saan na nakarating ang usapan nila, nang mapansin ni Lena si Ken na papasok ng bar, nakasama ang girlfriend nito. Tiningnan niyang maigi ang dalawa, bagay na bagay ang mga ito. Alam niyang hindi lang siya nag-iisip ng ganoon, kundi pati na rin ang maraming pares sa mga matang nakatitig sa dalawa na mga sandaling iyon. Parang may celebrity couple na pumasok sa bar dahil nakatutok sa mga ito ang atensyon ng karamihan. Kasama na sa bilang ang kanyang mga kaibigan. They look perfect, Kathy said dreamily. Sang-ayon naman siya roon kaya lang parang may magaan na kurot iyon sa kanya. Pasimple niyang ipinilig ang ulo. Ang ganda ng lahi niyan for sure. Komento naman ni Nadia. Mas bagay pa rin sina Lena at Kent. Nakangising sabi ni Nick. Nanunodyo ang tingin sa kanya. Pinagsasasabi mo? Defensive na tanong ni Lena.
Hindi niya na matandaan kung kailan pa ito nagsimulang tudyuhin siya para kay Ken. Kunwari pa, nakangiti nitong sabi, nakakainis ng ngiti. Tiningnan niya si Nix na parang hindi niya ito naiintindihan at saka umiling. Noon naman lumapit sa kanila sina Ken at Jem para bumate. Hoy, dito pa tayo nagkita. Bati ni Ken sa kanila. Oo nga parang hindi magkakapit bahay no, sabi ni Kathy. Si Jem naman ay nakipagbeso sa kanya. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Bati ni Lena. Medyo busy, nakangiting sagot ni Jem. Wala siyang problema kay Jem. Mabait ito sa kanya. Hindi rin nagtagal at nagpaalam na ang dalawa. May mga tao talagang swerte na sa karir, swerte pa sa love life no? Sabi naman ni Nadja. Nakatingin pa rin sa dalawa. Tumango na lang si Lena at saka itinoon ang pansin sa Margarita. Anak, ginabi ka na. Hindi ka ba makapagpapahinga ng maayos niyan? Sita ng nanay ni Lena sa kanya pag uwi galing sa gimikan kasama mga kaibigan. Napasarap po yung kwentuhan namin Hayaan ninyo na po at minsan lang naman. Ang iniisip ko lang naman baka magkasakit ka. Nahihilo si Lena kaya naupo siya sa sofa nilang bagong upholstered. Pinagkakalmot na naman kasi ng alagang pusa ng nanay niya. Si Darna ako, Nay. Hindi ako basta-basta nagkakasakit. Pabiro niyang sagot. Luka-luka, sabi naman nito at inirapan pa siya. Isinandal niya ang ulo sa sofa at maya-maya ay may naisip na itanong. Nay, minahal niyo po ba yung tatay ko? Hindi pa nito iyon nababanggit sa kanya. Ang sabi lang ng nanay niya ay iniwan sila ng kanyang tatay bago siya ipanganak. Hindi ito nagdetalye. Ni minsan hindi niya ito narinig na may masabing masama tungkol sa tatay niya na kung tutuusin pwede nitong isumpa dahil hindi sila pinanindigan. Natigilan ang kanyang nanay. Hindi nito iyon maitatanggi. Kitang-kita rin niya sa mga mata nito ang ibang klase ng emosyon na hindi kayang ipaliwanag. At ngayon lang din niya nakita mula rito. Nay, bakit ba bigla kang nagtatanong ng ganyan? Tanong din ito. Nag-iwas pa ng tingin. Gusto ko lang pong malaman, sabi ni Lena sa ngumiti ng tipid. Naupo ang nanay niya sa tapat. Kung iniisip mo na hindi pagmamahal yung dahilan kung bakit ka nabuo, mali ka. Mahal ko ang tatay mo, pero may pag-ibig na hindi mo pwedeng ipaglaban. Seryoso nitong sagot. Nanggigilid ang luha sa mga mata nito, kaya pati siya ay parang maiiyak na rin. Dahil maraming masasaktan. Ngayon ko lang sasabihin sa iyo to, Lena. Mahal ka ng tatay mo. Maniwala ka sa akin. Hindi lang talaga niya tayo kayang panindigan. Masakit pero tanggap ko na. Hindi rin naman ako mahirapan dahil nandyan ka at mature ka para intindihin ang lahat. Tingnan mo nga, ngayon mo lang nagawang magtanong sa akin ng ganyan. Gustong itanong ni Lena kung ano ang pangalan ng tatay niya. Ngayon lang siya naging interesado dahil iyon ang unang beses na sinabi ng kanyang nanay na mahal siya ng tatay niya. Kaya lang, alam niyang hindi nito sasabihin. Isa lang naman ang naiisip niyang dahilan kung bakit hindi pwedeng ipaglaban ang pag-ibig ng kanyang mga magulang. Siguro may iba ng pamilya yung kanyang tatay. Sumama ba yung tingin mo sa akin, anak? Maya-maya ay tanong nito. Kung masama ka, may tatay ako ngayon. Hindi na napigilan ni Lena ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pismi. Umiiyak ding nilapitan siya ng nanay niya at saka niyakap. Iyon yata ang kahulugan ng pag-ibig, sakripisyo. Totoong nagmamahal ka kung kaya mong ibigay kahit kaligayahan mo para sa kaligayahan ng iba. Hindi dapat sugod na sugod. Paano ka rin magiging masaya kung alam mo may ibang tao kang masasaktan at natatapakan? Malungkot oo, nakakalungkot isipin na hindi buo yung pamilya niya. Ganoon nagmahala naman pala ang kanyang mga magulang. But she was still proud of her mother. Nagkamali ito, nagkasala, pero hindi nito inilubog ang sarili. Bumangon ito kasama siya. Pag nagmahal ka na, sana huwag kang tutulad sa akin. Naging mahina ako. Inuna ko yung puso ko. Hindi ako nag-isip kaya pati ikaw apektado ngayon. Pero anak, naniniwala ako matalino ka. Hindi sumagot si Lena. At yumakap lang ng mahigpit sa ina. Hindi pa siya umibig kaya hindi niya alam kung paano siya magmahal. Baka kasi akala niya lang matalino siya pero kapag nagmahal na ay hindi rin magamit ang utak. Nasa ganoon silang akto nang may kumatok sa pintuan. Nakangiting tinanguan niya ang kanyang nanay. Ako nanay. Si Ken ang napagbuksan niya. Oh, gabi na Inaantok ka na ba? Imbes ay tanong nito. Nakabusangot ang mukha. Nagugutom ako
Napapailing na pinatuloy ni Lena si Ken sa munti nilang bahay. Wala na roon ang nanay niya. Siguro ay nabosesan si Ken kaya pumasok na sa kwarto nang walang ingay. Kapag silang dalawang ng kanyang nanay ay parang maluwag naman yung bahay. Pero sa presensya ni Ken ay bigla iyong sumikip. Nasaan na si Jem? Hindi ba kayo kumain? Tanong niya habang nasasandok ng kanin. Kita niya mula sa dining table si Kenan na nasa sala. Tinawagan ng handler niya. May bigla ang trabaho. Siyempre mas pipiliin niya yon kaysa sa akin. Sentimiento nito. Ito naman, hindi ka pa ba nasanay? Halika na rito, kumain ka na. May nilagang pata ng baboy pa. Napadami yung luto ng nanay niya. Kapag gustong kumain ni Ken, sa kanya talaga sila ito nagpupunta. Dahil hindi raw nito gusto ang luto ng kasambahay sa bahay ng mga ito. Napipilitan lang kumain doon ang lalaki kapag kasabay ang mga magulang. Nakakasawa rin, sabi ni Ken. Saka nagsimulang kumain. Hindi na siya masyadong nagkomento. May patis kayo? Nakangiti nitong tanong. Nag-enjoy na sa pagkain. Mas matanda ito sa kanya pero parang bata. Mabilis makamove on. Sandali, senyorito. Pabirong sabi ni Lena saka tumayo. Naglagay siya ng patis sa isang platito. Pinisilan pa iyon ng kalamansi. Iyon ang masarap na sausawan. The best ka talaga, sabi nito nang ilapag niya sa tabi ng plato ang sausawan. Dagdagan mo yung sahod ko, day off ko ngayon pero pinagtatrabaho mo ako. Biro niya. Ngumiti si Ken at kinurot lang siya sa pisngi. Nagpatuloy na ito sa pagkain at siya naman ay nakatingin lang. Now, she needed to tell her heart that was no big deal. Close lang talaga sila kaya nasa bahay nila si Ken ng ganoong oras at kahit hilo pa siya ay pinagsisilbihan niya ito.